Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. At light flyweight Josie Gabuco, pamumunuan ng kampanya ng Philippine boxing team sa Singapore Southeast Asian Games. Barako Bull swingman JC Intal, pinangalanan bilang PBA Press Corps Player of the Week. Powerhouse National Capital Region, napanatili ang overall championship ng Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. PLDT Home Ultra, pasok na sa semifinal ng Open Conference ng Spikers Turf. Los Angeles Clippers, napalapit ng isang tungo sa finals ng Western Conference ng National Basketball Association o NBA. British star Andy Murray, kampiyon sa Madrid Tennis Open sa Spain. American par buster Ricky Fowler, namayani sa Players Championship sa Ponte Vedra Beach, Florida. At Australian rider Michael Matthews, bagong overall leader sa 2015 Giro d'Italia cycling race. Bagong-bago. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, pamumunuan ni veteran internationalist Mario Fernandez at Josie Gabuco ang kampanya ng Philippine boxing team sa Singapore Southeast Asian sa susunod na buwan. At ang pinakapangunahing misyon ng mga national pugilists sa 12-day Sports Fest ay ang mahigitan ang kanilang naharbat na 3 gintong medalya sa Myanmar meet noong 2013. At ang kabuuang detalye ay ihahatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Pinangalanan na ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP ang mga national pugilists na sasabak sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na buwan. Ayon kay ABAP Executive Director, pupunan nila ang lahat ng 10 slots na ibinibigay sa bawat bansa sa boxing competitions ng SEA Games. Sina light flyweight Rogin Ladon, flyweight Ian Clark Bautista, bantamweight Mario Fernandez, lightweight Junior Cantancio, welterweight Yumir Felix Marcial at middleweight Willie Lopez ang bubuo sa men's team. Habang sina light flyweight Josie Gabuco, flyweight Iris Magno, bantamweight Nesty Petesio at featherweight Riza Pasuit naman ang susuntok sa women's side. Hindi naman alintana ng ABAP ang national team ni na veteran internationalists Mark Anthony Barriga at Charlie Suarez na parehong kinukonsidera ng World Governing Body ng AIBA na overqualified para sa SEA Games. Pero yung absence ni Barriga at saka ni Suarez because they are already in another level. No? Ang AIBA naman ang nagdidikta kung nasa ang level ka na. Sabi ng AIBA, Barriga and Suarez are in the top 8 in the world as far as AIBA is concerned, and they are no longer allowed to fight in the subcontinental games. Wala tayong magagawa doon. Tiwala rin si Picson sa kakayanan ng mga national boxers na makipagsabayan sa ibabaw ng ring sa SEA Games kahit pa wala sina Barriga at Suarez. We feel that our team has the same potential or opportunity to win kung ikukumpara natin when Barriga and were also around. Sa nakalipas na Myanmar SEA Games, tumapos na runner-up ang national team sa likuran ng arch-rival Thailand sa boxing event sa kanilang nakolektang 3 gold, 4 silver at 3 bronze medals. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Samantala, hindi naman magpapaapekto
Sa manipis na bilang ng kanilang delegasyon sa Singapore SEA Games, ang Philippine Judo Team. Sa katunayan, nagtakda pa ng goal na at least 3 gold medals ang mga national judo sasabak sa biennial regional meet sa susunod na buwan. May report si Ms. Arian Malyari. Nangako ang Philippine Judo Team na gagawin ang lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Singapore SEA Games. Ito'y kahit pa nabawasan ang bilang ng mga national judokas na sasabak sa Biennial Regional Sports Fest. Ayon kay National Coach Roland Llamas, gagamitin nilang motibasyon ng manipis na bilang ng delegasyon para sa kanilang asam na makapagsubi ng mas maraming gintong medalya sa SEA Games. Sa walong yan, ang gusto ng POC mag-produce ako ng medal. Pero not all can do that kasi either mga weight categories pa rin. Pero nag-commit naman ako sana and with President Carter kung ilang medal ang to-produce. For sure, may gold akong i-medal dito. Last Games, I had 2. But this time, of course, ma-times 2 ko yun. Mga lahati kuman lang and then this is for mga either silver or bronze. Ibinalita rin ni Llamas na kasalukuyang sumasalang sa mabigat Japan ang 8-man national judo squad upang matiyak na magiging maganda ang kanilang performance sa Singapore meet. Maraming pagbabago kasi iba ang naging training sa Japan compared dito sa atin. Kasi maraming kulang na hindi naman maraming kulang dito eh. Lahat sila nasa Japan for training. Kasi yung ibang picture ko about 3 of them ay nandoon. I was there 2 weeks ago para check lang yung status nila. They're doing good. Wala namang problema. Target ng mga national judo higitan ng kanilang 2 gold medal haul sa nakalipas na edisyon ng SEA Games sa Myanmar noong 2013. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa basketball. Kapwa umani ng panalo sa magkaiwalay na laro sa elimination phase ng season-ending PBA Governors Cup kahapon ang Barangco Bull Energy at Talk and Text Tropang Texters. Unang tinambakan ng Barangco Bull ang winless Blackwater Elite bago ibinalandra ng Talk and Text sa 0-2 losing start ang Ginebra. Narito ang report ni Camwa Viñas ng Sports Radio 918. Muling nabigo ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang asam na makapagrehistro ng unang panalo sa ilalim ng patnubay ni newly appointed head coach Frankie Lim. Sa ikalawang sunod na laro katapat ang Talk and Text Tropang Texters, muling yumukod ang Ginebra 91-95 sa elimination round ng PBA Governors Cup kagabi. Si Import Stefan Pettigrew ang bumandera para sa Talk and Text sa kanilang team high 33 points habang 14 markers naman ang para sa team ni veteran power forward Danny Sigel. Ayon kay Talk and Text sa chief mentor Jong Uchiko, tila may halong swerte ang kanilang panalo dahil nasa adjustment period pa ang Ginebra. Wala si Slaughter, so medyo nabawasan kami ng problemahin because we know that Johnson can score and we can concentrate our defense on him. So yun, we just put them in that stage. Kapwa ininda ng dalawang kupunan ang kawalan ng kani-kanilang key players dahil sa injuries. Hindi nakapaglaro para sa Ginebra si center Greg Slaughter, sanhi ng sprained ankle, hamstring injury ang nagpaupo kay power forward Japet Aguilar habang sumailalim naman sa right ankle surgery si high-flying forward Chris Ellis. Misteryosong hindi naman ginamit ni Lim si Mongolian shooting guard Sanchir Tungalag na walang iniindang injury. Sa panig naman ng Talk and Text na operahan sa ankle si rookie guard Kevin Alas habang kapwa pinagpahinga naman sina point guard Jason Castro at power forward Ranidel de Ocampo sa nabugbog na tuhod. Hirap naman na ilaro ng 100%, so trying to make them recuperate to 100%. Hopefully by next. Samantala sa unang laro, nakapaglista naman ng ikalawang sunod na panalo ang Barangco Bull Energy matapos na dominahin nila ang winless Blackwater Elite 105-90.
Muling nagpasiklab si 7-foot flat import Liam Paul McMorrow na pumukol ng kabuang 23 points. Ang 10 dito ay nagawa niya sa pivotal third period na nagtangkang mag-rally ang elite. I gave emphasis on the right attitude, respecting them. Kasi the last 2 games ng Blackwater, they got blown by Alaska and Global. So average of 25 points. So I just reminded them, hey guys, you cannot just go there and think that they're just gonna give you the ball, lie down and give you the ball. We have to work for it. Sa ngayon ay nasa ibabaw ng standings ang Barako Bull kasama ang Alaska Aces at Global Port Batang Pier sa kanilang identity na 2 wins and 0 loss. Para sa PTV Sports and Camoviña Sports Radio 918. Samantala, pinangalanan naman bilang PBA Press Corps Player of the Week si Barako Bull swingman JC Intal. Ito'y sa bisa ng kanyang impresibong showing sa unang linggo ng season-ending Governor's Cup, kung saan nag-average siya ng 20.5 points at 9 rebounds sa back-to-back wins ng Barako Bull kontra NLEX Road Warriors at Blackwater Elite. Sinimula ni Intal ang komperensya sa pamamagitan ng paglista ng career-high 24 points at rebounds sa match-up kontra NLEX noong Miyerkules, bago siya tumikala ng 17 markers at 7 boards sa panalo kontra Blackwater kagabi. Tinalo ni Intal sa labanan para sa weekly honors si Global Port Batang Pier streak shooter Terrence Romeo. Ang susunod na signatura ng Barako Bull ay kontra Talk and Text Tropang Texters at ang kanilang enkwentro ay mangyayari sa Inares Center sa Antipolo City sa Biyernes. Sa volleyball, naniniwala ang national coaching staff at ang pamunuan ng larong volleyball ng Pilipinas Incorporated o LVPI na malaki ang bansa ng katatapos na hosting ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championship. Ito'y dahil bukod sa naipamanas ng mga national volley bells, ang angking galing sa paghataw ay umani rin sila ng respeto mula sa mga Asian counterparts. May report si Ms. Golda Tabid Grospe. Sa kabila ng kanilang 7th place finish, naniniwala ang Team Pilipinas coaching staff na maraming positibong bagay ang nakamit nila sa partisipasyon sa katatapos na Asian Women's Under-23 Volleyball Championship. Ayon kay Head Coach Roger Gorayev, nakita ng sambayanan na may potensyal na makipagsabayan sa international meets ang mga national volleybells kung magkakaroon lamang ng maayos at tuloy-tuloy na programa. Sa nakalipas na Under-23 event, nagrehistro ang Eliza Valdez-led Team Pilipinas ng 2 panalo kontra sa 4 na talo at kabilang sa mga ginulantang nila ay ang Kazakhstan sa first round at ang Iran sa classification phase. Bukod pa rito, nakanakaw rin ng isang set ang national team bago sila yumukod sa eventual champion na China sa quarterfinal round. Ang una, yung naipakita natin na kaya nating lumarok sa kanila sa international level despite yung height natin na medyo maliliit tayo. Pangalawa po, we earn the respect of these Asian countries na sa Pilipinas pala okay na yung mga players. Magaling na yung team na medyo hindi na pwedeng biruin. Nagpahayag rin ng katuwaan si Gorayev sa pagpapahiwatig ng iba pang mga top players ng bansa ng kagustuhang maglaro para sa future national teams. Yung pong mga ating parang halos ayaw pumunta dito sa grupo namin. Ngayon po parang okay na sila. Gusto sumama. Okay na po sila, si Rhea Di Maculangan, si Mike Ortiz, mukhang si Dindin Gago. So, nag-commit na po siya, mukhang si Gonzaga, okay na rin. Sa panig naman nilarong volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Romasanta, naniniwala siya na nakamit ng bansa ang respeto mula sa mga Asian counterparts pa sa Under-23 meet. Malaking bagay nun. Also, the same time, sabi nga sa akin ng mga foreign delegates na dumating, sabi niya, sa susunod na magkaroon ng tournament, kailangan talagang tunay niya paggandahan ng mahaba because now the Philippines has given notice to everyone na we can do it. So, everybody will be taking us seriously from then on.
Sa ngayon ay nakatutok na ang atensyon ng national team sa kanilang nalalapit na kampanya sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball pa rin, pasok na ang PLDT Home Ultera sa semifinal ng Open Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos na dominahin nila ang Philippine Air Force 25-23, 25-27, 25-19 at 32-30 kanina upang iangat ang kanilang record sa 4 wins against 2 losses. Balansing atake ang isinalubong ng PLDT sa kalaban kung saan 6 na players nila ang may score ng double figures at ito ay sa pamumuno ni Jason Ramos na humataw ng 15 points. Si Edwin Tolentino naman ang bumandera para sa Air Force. Kanyang game high 21 markers. Nakakuha ng bentahe ang PLDT sa Spikes 69-62, gayon din sa blocking department 11-9. Ang huling asignatura ng PLDT sa eliminations ay kontra Instituto Estetico Manila bukas. Powerhouse National Capital Region. Napanatili ang overall championship ng Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. Yan at ang iba pang mga tampok na kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Uy, ganda. Pang-sponsor na yan, ha? Handang-handa na ang Global Port Batang Pier para sa matchup kontra defending champion Pure Food Star Hot Shots sa elimination round ng PBA Governors Cup bukas. At ang pangunahing misyon ng Pidong Herencio Mentor Team ay mapigilan ang atake ng Pure Foods prolific import Marcus Blakely. May report si Haji Caaminio. Walang planong mag-relax ang Global Port Batang Pier sa kanilang kampanya sa PBA Governors Cup. Ito'y kahit pa nakapaglista sila ng 0 unbeaten start sa season-ending tournament. Ayon kay forward Mark Isip, marami pa silang dapat patunayan para maituring na title contender sa liga. Oo, siyempre anytime na mapaga yung bakasyon mo gusto mo na, di ba, maaga kayo nag-prepare, maaga kayo nag-practice. So gusto mo, pagbalik ng conference na lalaroan mo, makauna ka kagad Feeling namin parang, di ba, parang race to 6 wins kagad paunahan na kagad na, di ba, 6 wins. So after that, di ba, para may safe placing ka sa at least sa quarters Siyempre, talaga natin pag nakalaban talaga natin mga elite teams, mga teams talaga, di ba, na lagi nasa semis. Yun yung real test doon. Hindi rin itinanggi ni Isip na isa sa magiging sentro ng depensa nila kontra defending champion Pure Food Star Hot Shots bukas ay si prolific import Marcus Blakely. Ang number 1 doon, yung comfort zone nila dahil yung grupo na yun, di ba, yun yung 2 years, 3 years back. Ito na yung nag-champion na, di ba, sa Governors Cup. Tapos bringing in Marcus na masyadong pamilya doon sa triangle opens nila. So kailangan i-push na of their comfort zone, offensively and defensively. Sa pamumuno ni na reinforcements Patrick O'Brien at Omar Crayem, unang tinalo ng Global Port ang Meralco Bolt sa opener noong Martes, bago nila dinomina ang Blackwater Elite noong Biyernes. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ibinaling na ng Rain or Shine Elasto Painters ang atensyon sa kanilang kampanya sa PBA Governors Cup. Ito'y matapos ang kanilang runner-up finish sa nakalipas na Commissioners Cup. Nagbabalik si Haji Caaminio. Handang-handa na ang Rain or Shine Elasto Painters para sa kanilang kampanya sa season-ending PBA Governors Cup. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Rain or Shine shooting guard Jericho Cruz na mas naging determinado siyang maglaro matapos na yumukod sila sa talk and text tropang texters sa finals ng nakalipas na Commissioners Cup. Siyempre, more hungry na yun, more motivated na pumasok ng finals na mag-champion. Tsaka, yun nga, experience sa akin yun. Kasi first time na nag-finals kami, Game 7 pa. Tapos, yun nga, sundin namin ulit yung mga autos nila. Kung ano yung sabihin sa amin, yun pa rin yung gagawin namin.
Hindi rin itinanggi ni Cruz na mas lumakas ang kanyang kumpiyansa matapos na makarating sila sa finals ng mid-season conference. Para sa akin, siyempre, again, parang naging ka na ako nun, sa ngayon, naging ka na ako more ba, mas excited na ako maglaro ngayon kasi hindi na ako natatakot. May halong ka pa, pero ngayon yung experience ko medyo nandun na eh. Kaya sana maganda yung governance. Sa pamumuno ni Import Wendell McGuinness, sisimula ng rain or shine ang kampanya sa Governor's Cup katapat ang San Miguel Beermen bukas. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, napanatili ng Powerhouse National Capital Region ang overall title ng Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. At ang mga sporting disciplines na lubhang dinomina ng big city athletes ay ang track and field, swimming, gymnastics at iba pa. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari. Muling naiuwi ng Powerhouse National Capital Region ang overall championship ng Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. Humakot ang big city athletes ng kabuuang 98 golds, 67 silvers at 71 bronze medals sa week-long sports fest. At kabilang sa mga sporting disciplines na kanilang dinomina ay ang athletics, swimming, gymnastics at iba pa. Si NCR tanker Seth Isaac Martin ang nahirang na most bemedaled athletes sa kanyang nakolektang 8 swimming competitions. 7 bagong records ang naitala ng Metro Manila-based athletes sa track and field, habang nabawi naman nila ang kampyonato sa secondary boys basketball event. Tumapos sa runner-up overall sa medal standings ang Calabarzon na nakalikom ng 51 golds, 41 silvers at 49 bronzes. Habang third placer naman ang Western Visayas na nakapagsubi ng 42 golds, 48 silvers at 41 bronze medals. Sa panayam ng PTV Sports, pinasalamatan ni Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario ang lahat ng mga tumulong upang maging matagumpay ang pagdaraos ng taunang multi-sporting event ng mga student athletes ng bansa. Salamat sa tulong na ginawa lahat ng mga tao ng Davao del Norte, lahat ng mga local officials who cooperated, their full support, who gave their full support, and most especially to the people, to the spectators who filled up every single inch of the sports complex, especially during the opening ceremony. I am very satisfied. I find the overall result, as of today, very satisfactory. So we were able to, I guess, to execute all our plans. Mahigit 12,000 student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa ang nagpartisipa sa Davao del Norte Showpiece. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, halos pansado na ang lahat para sa pagdaraos ang 2015 Philippine Table Tennis Open sa huling bahagi ng buwan. At kabilang sa mga hahataw para sa Philippine team sa 5-day event ay ang mga SEA Games-bound national racket wielders na sina Richard Gonzalez, Ryan Hakolo, Sandrina Balatbat at para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Humigit kumulang sa 70 top racket wielders mula sa iba't ibang panig ng mundo ang inaasahang magpapartisipa sa ITTF World Tour Challenge Philippine Open sa Subic Bay Exhibition and Convention Center sa susunod na 2 linggo. Kabilang sa mga inaasahang hahataw sa 5-day meet ay sina Japanese stars Ai Fukuhara at Kasumi Ishikawa. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si Table Tennis Association of the Philippines President Ting Ledesma na makakatulong ang Subic Bay event sa pagpapaangat ng at kalidad ng sports sa bansa. Wala nang tayong makakapagpigil sa atin at siyempre we are all ready to organize and host this prestigious event. Dito natin mapapanood ang mga top caliber ng buong mundo. Dito natin mapapanood ng live. We have a chance to learn mga techniques, new techniques para galing sa kanila. Discipline, everything. We can see them live. Yun ang pinaka-importante dito. And to promote our sport, excited na rin kami lahat na maging pinakamagandang tournament sa
Timog Silangan, Asia. Naniniwala rin si Ledesma na magandang tune-up ang Philippine Open para sa kampanya sa SEA Games ng National Table Tennis Team na kinabibilangan ni Richard Gonzalez, Ryan Hocolo, Rodel Valle, Ian Lariba at Sandrina Balatbat. Ito yung magiging age ng national team natin to going to SEA Games. Sa good exposure para sa kanila. Hopefully, andito naman yung events ng sa JAC World Tour na nandyan naman yung mga events na talaga may enhance bago sila pumunta ng SEA Games. So, matitest yung ability nila. Ang Philippine Table Tennis Open ay opisyal na magsisimula sa Mayo 27 at magwawakas sa Mayo 31. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Los Angeles Clippers napalapit ng isang hakbang patungo sa finals ng Western Conference ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang ngayon ay kamanghamanghang PTV Sports. Sa NBA, muling dumagundong ang iyawan ng home fans sa Staples Center sa Los Angeles, California. Ito'y matapos na tambakan ng Los Angeles Clippers ang Houston Rockets 128-95 sa Game 4 kanina upang hawakan nila ang commanding 3-1 series advantage sa semifinals ng Western Conference. Masasabing nag-backfire ng Rockets na sadyang mag-commit ng foul kay center DeAndre Jordan dahil sa kabila ng kanyang poor free throw shooting ay nakapagbaon ng 14 na puntos sa charity lane ang 6'11" slot man. Tumapos si Jordan na mayroong 26 points at 17 rebounds habang 21 markers at 8 boards naman ang naiambag para sa Clippers ni power forward Blake Griffin. Hawak ang Minipis ng 60-54 halftime lead. Nagpasabog ng 29-7 attack ang Clippers sa pagsisimula ng third quarter upang palubuan sa 28 puntos ang kanilang bentahe. At mula dito ay hindi na nakarecover pa sa laban ang Houston. Ang Game 5 ay lilipat naman sa home court ng Rockets sa Toyota Center sa Miyerkules. Sa NBA pa rin, nabawi naman ng Cleveland Cavaliers ang home court advantage sa semifinals ng Eastern Conference. Ito'y matapos na maungusan nila ang host Chicago Bulls 86-84 sa Game 4 kanina upang mapaikli sa best of 3 ang kanilang sariling serye. At tulad ng inaasahan, si four-time LeBron James ang nagsilbing bayani para sa Cavaliers sa kanyang scoring output na 25 points. Kabilang narito ang game-winning jumper sa closing seconds ng laro. Sa katunayan, mula sa score na 84-all, ay binago ni King James ang play na idinisenyo ni Coach David Blatt sa huling 9 na segundo ng laro. At sa halip ay humingi siya ng bola mula sa labas sabay pukol ng buzzer-beating 21-foot jumper. Bukod sa kanyang scoring production, nag-ambag rin si James ng 14 rebounds para sa Cavaliers habang nabaliwala naman ang game-high 31 markers para sa Bulls ni star Derrick Rose. Ang Game 5 ay isasagawa naman sa bakuran ng Cavaliers sa Quicken Loans Arena sa Miyerkules. At pasadahan naman natin ang iba mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Posibleng ma-sideline sa nalalabing bahagi ng Western Conference Semifinal Series kontra Memphis Grizzlies si Golden State Warriors power forward Maurice Spites. Ito'y matapos na ma-diagnose siya na may strained right cuff kanina. Ang injury Spites sa Game 3 ng serye kontra Grizzlies kahapon kung saan pumukol siya ng 9 points. Sa ngayon ay hawak ng Grizzlies ang 2-1 series edge kontra Warriors at ang Game 4 ay daraos pa rin sa FedEx Forum sa Memphis, Tennessee bukas. Sa tennis, pinagarian ni British star Andy Murray ang men's singles event ng Madrid Open sa Spain. Ito'y matapos na daigin niya si hometown favorite Rafael Nadal 6-3 at 6-2 sa finals kagabi.
4 na beses na nakabreak sa laban si Murray at isinelyo niya ang panalo nang sumadsad sa net ang forehand return ng Spanish rival sa final point ng match. Ito ang kauna-unahang clay court Masters title para kay Murray. Sa Madrid Tennis Open pa rin kumupo ng ikalawang titulo sa women's singles si 4th seed Petra Kvitova ng Czech Republic. Ito ay matapos na ilang paso niya si unseeded Svetlana Kuznetsova ng Russia, 6-1 at 6-2 sa finals noong isang gabi. Powerful ground strokes ang ginamit na armas ni Kvitova upang ma-break ang 5 beses ang lower-rated rival. Ito ang pang-16 na career WTA singles title para kay Kvitova. Sa golf, kinopo ni American Ricky Fowler ang titulo ng championship sa Ponte Vedra Beach, Florida. Ito ay matapos na talunin niya sa playoffs ang compatriot na si Kevin Kisner at si Sergio Garcia ng Spain. Unang nalaglag sa 3-hole aggregate score playoff si Garcia bago inangkin ni Fowler ang titulo sa pamamagitan ng paghataw ng birdie sa sudden death 17th hole. Ito ang ikalawang career PGA Tour title para kay Fowler na naghatid rin sa kanya ng cash prize na $1.8 million. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang 2015 Giro d'Italia race. Siya ay si Michael Matthews ng Australia na tumapos na pang-7 sa second stage kagabi. Ang top owners ng 177km race ay inangkin naman ni hometown rider Elia Bibiani sa clocking na 4 hours, 13 minutes and 18 seconds. Ngayong gabi ay tatahakin naman ng mga siklista ang 136km stage 3 na bibitawan sa Rapallo at magwawakas sa Sestri Levante. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam nyo ba na si Filipino wood pusher Eugene Torre ang una-unahang chess grandmaster sa buong Asia? Sa edad na 22, naging isang ganap na grandmaster si Torre matapos na makasungkit siya ng silver medal sa World Chess Olympiad sa France noong 1974. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Bagong bihis. Bagong muka. Pero kami pa rin ang muka. Kami na ang muka. Ayos. Kami na ang muka. Ganda. Ayos yun. Hoy, kumpare ko. Si Tito Cubillas, happy birthday. Kala mo, Ruben, ha? Hindi na babatiin ko. Kumpare ko, nanonood ngayon. Happy birthday. Ay, happy birthday po. Kumusta na kayo? Iniwan nyo kami ron, ha? Oy! Kami sa Davao, ha? Init dun, ha? Mukha na. May durian pa. Pero alam mo, ang sisipag ninyo, ang init-init eh. Para sa mga bata. Nag-tan si Kuya din. Oo, yung mga mga estudyante natin na nagpapasikat at nagpapakita ng kanilang galing at tikas. Ayan. Si Governor, medyo siyempre, abalang-abala. Si Governor Rosario, congratulations. The best ever, palarong pambansa. At the best ever coverage ng PTV Sports. Yun! Tsaka very comprehensive. Yabang namin, concept natin. Very comprehensive. Bukod sa meron kayong news, meron pa kayong feature, di ba? Siyempre. Mga buhay ng mga atleta. Of course! At ang pinakagusto ko doon, yung nagtataekwondo siya na siya rin naglilinis ng gym. Oo. Diba? Kasipag na... Dedication. Sa ano yun? Taga-ARMM. Taga-ARMM? Yeah. Okay, so meron tayong question of the day para malaman namin, marinig namin yung mga boses kung gusto niyo po ninyong tumawag. At ayaw niyo naman, pwede po kayong maglagay sa aming pong Facebook account at ang ating pong question of the day. Meg? Anong masasabi nyo sa performance ng Eliza Valdez-led Team Pilipinas sa nakalipas na Asian Women's Under-23 Volleyball Championships? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_. Place. Hataw na! 7th place, pero sabi nga ng mga nakakaalam ng volleyball, yun yung mga kinausap ko eh. Okay. Hindi yung mga
Ako, wala naman akong alam sa volleyball masyado. Ngayon, inaalam-alam ko na dahil pasalamat ako, meron tayong Spikers Turf. Tsaka unti-unti na rin kumbaga nakikilala ulit. Diba? Abay, talagang boom na. Kahit wala nang boom na boom. Wala na ba? Wala na yan. Wala na ba? Yan ang boom parang na boom. parkingan na lang ng sasakyan. Volleyball. Yung mga nakakausap na, yung mga nakakaalam, sabi nga nila talagang ibang nakita, hindi nakakahiya yung pinakita ng ating mga national team members. Under 23 na 7th place, isipin para 7th place, ano yun? Kung basketball, basketball naman sa atin hindi pa ako pinapanganak, may basketball na yung volleyball sa atin, di ba? Kailan lamang naayos talaga. Tsaka considering na tinalo nila Kazakhstan, Chinese Taipei. Hindi, Iran. Iran pala. Yung Kazakhstan, Iran. Tinalo nila. Tapos yung China, one set tinalo muntik na. Naabutan ko yung yung sigurado si Ruben kasi yung naabutan namin nun, ang volleyball, may side out pa. Di ba? Bago ka maka-score, kasi ngayon, di ba, pag tumira ka, di ba, pasok, score yun. Score na. Ngayon, kailangan, bago ka makascore, yan yung dati. Kailangan ikaw muna ikaw yung nagsaserve. Oo. Hindi ba ganun? Iba na ba ngayon? Iba na ngayon. Ngayon, tuloy-tuloy na Dati, ganun Kaya ang tagal Kung sino nag-serve, kanya kung sino nag-serve, siya ang pwedeng umiscore. Side out ang tawag doon. Yung kabila, kung gusto mo umiscore, kailangan umiscore muna kayo. O makuha nyo muna yung ball. Ganun nung mga panahon. Kaya matagal talaga yung game dati. Kaya na-bore ako. Tagal naman nila. Kaya natutuwa ko na yung mga Becky. Naglalaro. Okay. Basa tayo. Sige nga. Facebook tayo. From hindi ko siya maintindihan. Bakit? Baka si Sanjay Tugalagan. Kala ko si Tunggalag na nag-ano sa atin. He's a monster, sabi niya, player. He's a monster player, injured na, pero naglalaro pa rin. Laki ng puso ni Valdez, one of the best volleyball players of this country. Hi, beautiful Meg. Mula kay Emeng. Emeng pala pa. Character pa ng Chinese ba yan? Emeng ng Tondo. Emeng pala. Ay, Eseng yun ba? Kala ko naman Hi, Emeng. Paano ba to? Nakalimutan ko na. One week ako na wala rito. Ay, ganun pala. Pero totoo yun, monster talaga. Halimaw maglaro. Okay. From Samboy Jose naman, sabi niya daming errors ni Valdez. Sige. Sige pa. From Lendy Pastrana Damian. Okay. Soltones, puro power, walang diskarte, pero maganda din pinakita niya. Ayan. Naku, problema ko, nakalimutan ko yung connection, yung cable natin pero subukan nga natin dito kung maiintindihan. O baka naman maintindihan. Oo. Hindi, teka, sandali. Gawa natin ang paraan. Gagamitin ko ang aking DTC phone. Ayun, Ano oras ba? Sige, basa muna kayo. Basa muna tayo. Sige, okay, sige, ito. Galing kay Danilo Mirabueno Toldanes, malupit, pinapakita niya ang puso niya sa paglalaro, napaka-humble pa, thumbs up para sa kanya. Si Alyssa Valdez yata tinutukoy sa lahat ng nag-comment sa atin. Dapat as a team. As a team na rin. Bukod kay Alyssa, yung performance din ng iba, yung Moradon, yung ating under 23, yung buong team. Yung buong team natin, ano masasabi ninyo sa buong team natin? Smaila Pablo, si Jaja, di ba? Ayan. Right. Yes. From Mark Joseph ng Mark Joseph? Moldon. Sabi niya maganda ang pinakita lalo na si Valdez. Kaso malakas talaga ang China, yes. Sayang talaga yun. Na Asians. Magja-champion tayo. Pakibati ang mahal ko na si Christine Buelda na nag-work ngayon sa Super 8. Super 8. Ayan. Mark Joseph yan, Senator Nikki Causeteng, good evening. Ayan, ako, Senator Causeteng. Good sports. Yan, Diliman Preparatory School. Sige. Ano to? From Tirso, Mangwera, sabi niya, feel nervous. Feel nervous. Ano ibig sabihin niya? Parang kabado pa, ganon? Tirso. Okay, sige. Basa pa. From Gab Ferreras. Gab Ferreras, naipakita nila sa madla ang kanilang mithiin. Lalim na Tagalog, mithiin. Maglaro para sa bayan. Congrats to the players and coaches for the 7th place finish of Team Pilipinas. Puso! Puso.
Okay, and sa mga gusto pong tumawag at marinig po ang inyong mga boses. Ayan na. Ayan ang ating pong number, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. At meron na agad tayong caller. Agad? Oo, syempre. Teka, talaga speakerphone. And then, patong dito, yung DTC phone ko. Papatong natin. Okay. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Teka, lakasan natin. Good evening. Sandali Sige, one more time, baby. Good evening. Ano pangalan nila? Marlon. Taga saan si Marlon? Santa Cruz, Manila po. Santa Cruz, Manila. Hoy, kapitbahay ko. Saan ka sa Santa Cruz, Marlon? Dito ba sa may Felix Huerta? Felix Huerta. Diyan ako sa Kalimbas. Hindi ko po masyadong kabisado. Ano ka ba? Kabilang kanto lang yan. Teka, sandali. Marlon. Sige, Marlon, anong may paglilingkod namin sa'yo? Sige, ano yun? Comment. Go. Sana po sa susunod na may mga big boxing fight, huwag na po sana mag-commentator si Danrick Tapdasa. Teka. Sige, bakit? Kasi parang balimbing si Danrick Tapdasa. Balimbing? Ganun. Oo. Okay, sige. Bakit naman? Ano masabi mo, Marlon? Kasi nung napanood ko po yung laban ni Manny Pacquiao at Mayweather. Yung nanonood po dun sa may Plaza Miranda. Okay. Plaza Miranda, Tapos nawalan po ng sound. Okay. Tapos nakinig ako sa radyo habang nanonood. Tapos si Danrick Tapdasa yung isa dun sa parang nagko-commentator. Okay. And then yung natapos yung 12 rounds, may mga sarili silang scorecard. Yung scorecard ni Danrick Tapdasa parang 6-6, parang draw. Tapos yung ilan sabi pa niya na kung magkakaroon man ng decision, parang split decision, very controversial. Okay. And then yung after nung in-announce na yung winner na unanimous decision nga kay Mayweather, parang bigla siya na iba sinabi niya na talagang very obvious na yung laro ni Mayweather daw yung naipakita noon, tsaka parang na-outclass Manny Pacquiao. Ayaw niya talaga. Hindi niya lang po isang beses ginawa ito. Nung una rin po naglaban. Teka. Marlon. Hello? Marlon, pakibabaan muna ng volume ng TV. Nagpi-feedback tayo. Hello? Ito po, okay na po? Yan, okay na. Yan. Mas malinaw. Ako, sakto pa naman. Sabi ko, kapitbahay kita. Baka galit ako kay Danrick. Hindi, pero alam mo, may point ka, Marlon, kasi para i-scorean ng draw, kung split decision, okay pa rin. Okay pa, pwede kasi pa. ibig sabihin, dikit. Diba? Pero yung sinabi kasi ni Danrick Tapdasa, parang yung unang tingin niya, split decision or draw, kung magkakaroon man daw ng split decision, parang very controversial. And then yung nilabas na po yung result nga, yung 118, 110, 116, 112, yung result ng mga judges. Parang bigla siyang nag-iba ng tono. Parang sinabi niya, parang obviously na si Mayweather talaga yung panalo. Na-outclass niya si Pero nung pagkatunog ng 12 round nang natapos na po, parang hindi na pa sure kung sino panalo. Parang bigla siyang nag-iba. Tapos yung unang laban din po ni Timothy Bradley tsaka ni Manny Pacquiao. Yung natapos yung laban, sinabi niya na si Manny Pacquiao yung nanalo. And then, napanood ko po sa GMA 7, yung after 2 days, 3 days ng laban, in-interview siya, sabi niya na talagang panalo doon si Bradley. Parang paiba-iba siya ng, hindi siya nag-stick sa isang decision. Sa Makatwid, hindi siya consistent. Parang, Balimbing nga daw. biased. Ganon. Nung nandun ako, marami namang pagkain dun Hindi mo masabing gutom. Oo. Hindi mo ako nakakabutan siguro, no?
laban nila parang yun nga, kung magkakaroon man decision, it's either draw or split decision. Ayan, pero nung nilabas na yun, parang sinasabi ni Tanrex na talagang si Mayweather daw yung nanalo. Sige. Di bale, Marlon, mga kaibigan naman natin doon si Orly Trinidad at saka si si Orly. Manny Vargas. Yun yung mga kasama ko. Ang guest nila ron kaso ngayon medyo nasasabay tayo sa kabila Oo, si Manny Vargas, hello. Tsaka si hello, Marlon. Orly. Hello. Yung kasama niya po, okay naman po mag-commentator, parang pero si Danex parang mabalik si Bayan. Talagang nilalabas talaga, kumbaga sa boxing, ang score Marlon 120, Danex 108. Tambak sa'yo Di bale, Marlon, makakarating yan siguro sa mga kaibigan natin dyan sa Kapuso. Easy lang. Sige. Meron kang comment about volleyball. Anong masasabi mo rin sa pinakita ng team natin under 23? Okay naman po yung pinakita ng under 23, lalo si Alyssa Valdez. Tsaka si Dindin Santiago po ba yun? Si Jaja. Si Jaja Santiago po. Okay naman po. Ang parang kulang lang po sila sa international experience. Kulang sa international. More exposure. Na tingin ko ay makukuha nila dito sa darating na Southeast Asian Games. Kasi at least 4 dyan sa under 23 ay kasama dun sa natin sa seniors team. Preparation na rin yan. At saka parang narinig ko rin po sa news na parang si Jaja at si Alyssa parang kinukuha po yata ang import ng Chinese Taipei. Kinukuha ang import ng Chinese. Ano yan, Marlon? Kinukuha po silang import ng Chinese Taipei. Hindi, meron talaga mga Filipina players sa kinukuha import pero hindi sa national team. More on sa mga commercial lang. Leagues nila. Ayan. Sa kanila lang. Sa national team, hindi sila pwede maglaro. Ayan. Okay. Marlon? Okay na? Ayan. Baka may papatiin ka? Okay na. Si Danrex, baka gusto mong batiin. Hindi na po. Ayaw na. Thank you, Marlon, ng Santa Cruz, Manila. Marlon, salamat. Nako. Ayan, nasabi ko pang kapitbahay ko. Yun na nga, madaming Ako yung mayari Danrex Taptasan. Hindi, kaya naman ako nawala doon. Hindi naman dahil sa nawala ako. Hindi, actually, medyo may nasabay na programa. Nasabay lang talaga. Nasabay na programa. Kaya I had to choose between. Torn between. Kasi isa, every Sunday. Isa, every Pacquiao fight lang. Kaya, pera niyo ako. Torn between, ha? Hindi naman. It was an easy decision. Easy decision for you. But if you offer, Kinubulalo ako. Ayan tayo. Okay, lalo na ngayon, ganda ng show namin. Nakita mo, may makulay pa. Scoreboard! Kala nyo, ibang stasyon yung pinapanood nyo, ha? Siksik yan. Dito lang yan, PTV. Siksik-liglig. Balik tayo sa Facebook. From Mark Alido, job well done. Kahit lack of experience sila, makapasok kahit sa second round yun. Nga lang, powerhouse talaga ang ibang team like China, pero maganda naman ang pinakita ng Team Philippines. Kaya saludo pa rin ako, lalo na kay Idol Valdez, na naglaro pa din kahit masakit ang kamay. Okay, sige. Caller tayo, caller. Sige nga. Sige natin. Sandali, Ayan, sige. Hello? 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 Ay, yan. Hello, partner. Hello? 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 Party line? Hello? Hello, Hello, 1. Delivery? Hello, 2. Hello, 3. Hello? Sir? Yan na ba? Si Francis, saan mo tayo nasan? Francis, pakinaan ng TV. Nag-feedback tayo. Sorry po. Yan. Sir, ano lang po dun sa Sige. Isang mabilis, Francis. Sir, lalong gumanda siya lang Isa Valdez. Ano yan? Lalong gumanda siya lang Isa Valdez. Lagi? Lalong gumanda ako, sir. Okay. Sir, Ren, napabilis niya yung mga Pilipino. Okay. Sa international league.
Saka po yung talaga ng sarili niya. Oo. Kaya. Okay. Saka kinukuha yata siya na isang international team. Okay, sige. Kaya isa pa siya. Sige. Very good. Okay, Francis, may feedback ha. Feedback, pahinaan ulit. Sige, may papating ka, Francis. Sinapunta tayo ng oras. Nagunta ko na po sir sa Alaska sa Friday. Alaska? Okay, sige. Sa Finals. Alright. Okay, Francis, salamat. Mabuhay ka. Okay. Thank you. Uy. Alexis. Ang bilis, no? Oo, siyempre, punong-puno tayo eh. Mga pasasalamat ninyo. Maraming salamat sa View Blends, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Booth, Hilux Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Yung training natin sa Bulacan State University, salamat. Tsaka yun sa mga trainees natin sa Colegio de San Lorenzo, alam nyo na. At binabati ko lamang din yung dyan sa Marikina City, kay Miss Aisa, hello, I love you. Kay Tita, kay Tito, kay Owen, happy viewing sa inyo dyan. Sa Pantua family, dyan po sa Whispering Palms, Liano, Caloocan City. Sa mama ko, Mirna Pantua, happy Mother's Day, belated. I love you, Papa, I love you. And of course, thank you sa lahat ng nanood ng episode ngayong gabi. Yes. Okay, at congratulations sa Sports Radio. Uy, anniversary. At ang family nila, syempre, family namin yan. 29 years na po, pushing 30. Next year, congratulations sa ating station manager, Mr. Ricky Absan. Yes, happy anniversary. Siyempre, sa ninang ko, former station manager, Ms. Mira. At sa lahat ng bumubuo ng Sports Radio na walang sawang tumutulong po sa ating program. Night in and night out. Parati po namin kasama ang Sports Radio. No strings attached. Yun ang maganda. Yes. Yan. Ayos yun. Of course. Kaya naman, Sports Radio. Kalas na tayo. My wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, at Happy Mother's Day ngayon sa United States kasi delayed ng isang araw. Okay, at ako naman si Dennis Principe. Meg Fiazo. And Haji Kaaminyo. At ito ang bagong TV Sports. Kamangha-mangha.